ni Mrs. Napoles na itong mga po ng mga lawmakers na po ito ay dapat i-download lahat sa LGUs. So nagkataon po na ang LGUs po kasi they have their own COA. So ang sabi sa amin po nung na-download na sa kanila na nakakausap din po namin yung mga mayors na sinabi po nila hindi pwedeng walang delivery pag nandito na sa LGU. Kasi mayroon po kaming sinusunod din na COA. Mayroon kaming COA na sila po ang gumagabay sa amin. Kaya ayaw din po namin masira. Yun po ang sabi ng mga LGUs po. Gusto ko lang din po i-add yung sinasabi ni Marlina Suñas kasi 2007 to 2009, the implementing agencies that time were the NLDC, the NABCOR, and the TLRC. So, since central office po iyon, tapos lahat po ang sulat ng mga senador was financial assistance to the implementation of livelihood projects nationwide. So, hindi po siya naka-identify as to municipalities. Kaya po ginawa yun para pag-release po ng SARO sa DBM, sasabihin ng nationwide. Kasi kung po yung SARO na with specific municipalities, babalik po yun, paglabas ng SARO, i-release diretso doon sa in-identified mismo ng municipalities, in-identified ng lawmakers. So kaya po ginawang nationwide. Kaya pagdating po sa nationwide, so pagdating po doon sa agencies na iyon, doon lang po kami nagli-liquidate. So from there, magsasabit na po kami kung sino yung mga beneficiaries doon. So from there, nagli-liquidate na lang kami na sino-sino na po yung nilagay based on meron pong kami mga list of beneficiaries na sinasubmit po na mga kausap ni Ms. Napoles, mga local government officials, mga mayors na nagsubmit din ng master list of recipients. And yun, Bernard, totoo yung list na yun o may totoo, may hindi o peke lahat? O? May ilan po totoo nanggaling sa kanila, may ilan doon ni-recycle na lang po. Tapos may ilan doon na wala talaga, gumagawa na po ng mga pangalan, nag-create na po. Yung sinasabi po ni Ms. Marlina Suñas, kaya po naging LGUs na, pwede naman talaga mag-DDA, tapos nationwide na lang. But the problem is, in-identify na sa LGUs, gawa ng na contact si Ms. Napoles na madali makasingil, tapos kausap niya na. So, kilala na rin niya yung mga mayors na yon at saka in-endorse na rin ng lawmakers sa kanila na ito yung mga LGUs na pagbabagsakan ng pondo. So, like sa lower house, ang kinukuha na lang po namin sa lower house yung mga party list kasi halos pareha sila ng mga sa senador kasi nationwide yung ang pagbagsak ng pondo. So, sa lower house po, halos mga party list na lang ang kinukuha po ni Ms. Napoles. Your Honor, relative to that, the matter of deliveries or ghost deliveries, si Mrs. Suñas din po maraming alam tungkol sa ghost deliveries sa Malampaya Fund. Okay. Maybe we can... Tapos na po kayo, Ms. Marlina? Mr. Chairman, Yes, yes. Senator Pimentel, you want to ask question? Go ahead, go ahead. I'll ask each and every one of them, no? Kasi kayo po ay tinatawag na whistleblowers. Paliwanag, ang ibig sabihin nun, sa mga pending bill sa aking committee, ay may alam ng isang anomalya o isang krimen at gusto nyong magsalita tungkol dito. Yun po yung meaning ng whistleblowers, eh. At bigyan natin yung basihan, yung basis, no? Bakit nyo kiniklaim na meron kayong alam para malaman ng ating taong bayan. So, isa-isa tayo, no? Siguro, ganitong tanong ko sa inyo. So, umpisa ko kay Ben-Hur, no? Ulitin mo ano yung mga taon na konektado ka sa anong kumpanya o sa anong personalidad at sa anong kapasidad. Isa-isahin po natin para makilala na rin po na, anyway, divulge na rin yung identities ng ating mga whistleblowers para malaman na rin po bakit ba kayo naging whistleblower. Abot din po tayo sa inyo. So, ito yung listahan ko, si Ben-Hur, si Gertrude, si Merlina, Marina, si Arlene, and then si Simonette. You are all considered as whistleblowers. So Ben-Hur, although nasabi mo na ito noon, pero umpisa mo lang, no? Bakit ka ba whistleblower? Anong basis mo na masasabi mong may alam ka ng anomalya, ilang taon kang employed nino o ng company at in what capacity? Ganun lang. Okay, wag na muna yung detalye. Ako po naging president
NGO, Social Development Program for Farmers Foundation, na ibinuo ni Ms. Napoles. At Okay. itong NGO na to ay dinesignate ang foundation ng social development ng lawmakers. Okay. So lawmakers, yung mga senador at saka congressman, yung PDAF nila. Okay. And then, kaya po ako naging So, whistleblower. mga So, ilang taon kang na-expose sa ganitong sistema? Yeah, 10 years po na... So, date, bigay mo sa akin date. Anong date? 10 years po, I started September 2002. Okay. At natapos po nung December 19, 2012 kasi nung na-detain. Okay, thank you. Salamat. Okay. Si Ma'am Gertrudes naman po. Ma'am Gertrudes Luy. Opo. Ako ay presidente ng Bukirintang Lao na ginawa ko ng presidente pero hindi ko alam na may nakapangalan pala yung sa akin na nasangkot sa Malampaya Funds. Nag-start ako sa kanila ng 1990 tapos hanggang 2012, December 2012. Pero ay sinabi nyo hindi nyo alam yung pagka-designate mo na presidente. Hindi ko alam. Yun ang hindi mo alam. Pero meron kang alam sa nangyayari na may halong anomalya o kalokohan? Doon sa employer mo, yung 1990 to 2012. Yung pumutok na yung Malampaya Fund, yung tinawagan ako ni Benhar na nakasama daw ako sa foundation na yon. Yung pangalan na Bukirintang Lao. Okay, nung sinabi niyo ma'am 1990 to 2012, ano kayo, sinabi mo konektado ka dyan, ano ka, employed ka, nino? Employed ako na ni Janet and Miss Jenny Napoles, pero sa bahay lang kami. Ano po yung pagkakaintindi ninyo sa employment ninyo? Ano po, bilang ano po? Bilang yaya ako sa mga anak niya. Yaya sa anak. Okay, salamat po. Merlinia Sunyas, pakiulit na lang po para sa summary. Ako po sa JLN Corporation, ako po yung ako po ay naging project coordinator sa Project. mga project po ni Madam Jenny Napoles. Okay, sa Sa JLN. JLN Corporation po. Anong mga petsa po? Nung naging 1997 na po, ako nag-start sa kanya hanggang 2012, December. Okay, so hindi po kayo naging presidente ng anumang NGO? Naging presidente po ako ng 2003 po. Nag-file kami yung birth po ng foundation ko is the People's Organization for Progress and Development bilang isang presidente sa NGO na po na ito. Meron ako nakitang TV news report na may kamag-anak sa Australia ba yun? O inyo yun? Kamag-anak niyo? Opo, Senator. Pinsan ko po yun. Siya po yung presidente po ng Agri and Economic Program for Farmers Foundation po. At tama naman yung sinabi niyang hindi rin niya alam naging presidente siya. Hindi po siya, wala po siyang kala. Sino po nga ang nung sa pangyayaring yun? Sino responsible sa pangyayari na iyon? Si Mrs. Napoles po dahil nagamit lang po yung pangalan po niya. Ang lahat Pero hindi siya kamag-anak ni Mrs. Napoles. Hindi po. Kamag-anak mo Correct siya. po. Paano nalaman ni Mrs. Napoles yung existence ng tao na yon? Galing po sa akin po yung yung pangalan niya kasi Naghanap kayo ng presidente. Naisip mo yung pinsan mo. opo. So sinabi ko naman kay Madam Jenny Napoles na itong foundation na po, Madam, sabi ko, ilalagay ko na lang yung pangalan ng pinsan ko. Sabi ko sa kanya. Kasi ang pagkaalam ko naman po, kasi ang pag-form ka ng isang foundation, alam mo kung hindi ko naman po akalain po na itong nangyari po ngayon ito ay iba ang kalalabasan po. Anong pangalan ng pinsan mo? For the record, para alam natin wala siyang sala. Nemesio Pablo Jr. po. Anong taon po siya ginawang presidente ng foundation? 2007
Anong pangalan po ng foundation? Agri and Economic Program for Farmers Foundation, Inc. Iba naman, 2007. Pero yung ibig nyo sabihin, nung binolunteer nyo yung pangalan ng pinsan, ano ba pinsan? First cousin mo ba? First Second? cousin ko po. So nung binolunteer mo yung pangalan ng first cousin mo, maging presidente ng Agri Agri and Economic Program, Economic for, Program for Farmers Foundation, hindi mo pa alam na involved kayo sa kalokohan? Hindi ko pa po alam. Sa sir. 2007, hindi mo pa alam na involved kayo sa kalokohan? Ang pagkaalam ko po, may kaso po kasi yung ibang foundation namin na itong Agri and hindi pa po kasali. May overpricing po yung naging kaso po namin during the fertilizer scam, overpricing po. So yung pinsan nyo po, first cousin nyo, never pumirma sa Articles of Incorporation ng foundation? Wala po. Puro. Yung fact na yan, yung na hindi siya pumirma, na hindi niya alam na presidente siya, sinabi ba ninyo yan sa DOJ? Alam ba ng DOJ yan? Alam ba ng NBI yan? Sinabi ko po sa NBI po na una to, itong foundations na to ay wala Kaya siyang... yung specific sa pinsan mo, isa lang naman foundation, ha? Opo. So sinabi mo yun na nandyan yung pangalan ng pinsan mo, pero yung pirma dyan, hindi kanya yan. Siyempre, pineke ninyo, no? Opo. Sinabi niyo yun sa NBI. Sinabi ko po. Madam Secretary, question na lang. How come, in spite of that critical information divulged by Ms. Sunyas, how come that person was still included in the plunder? Is he included in the plunder charge? Is he? Well, based on my review, yes, he is. Oh, but why? When we already know the background facts. No, according to the NBI, that was not disclosed to them. Because it was in general. What we included in the charges, those that were named as part of the NGOs, as disclosed by the whistleblowers, but as to the whether or not they willingly allowed themselves to of the NGOs or to be named as officers of the NGOs. I think it was in general. I asked the NBI about it. Okay, so now that for the record, under oath, Ms. Sunyas has already given us the background facts as far as this person is concerned. Ano ulit ang pangalan niya? Nemesio Pablo Jr. Nemesio Pablo Jr. O di, Yes, Your siguro, Madam Secretary, maybe, Yes, we are ano considering. ba, We will drop. on our own We will initiative, can we consider. drop him from the case? Yes, Your Honor. He's a welder in Australia? Welder ba yan? I think he's a Yes, welder yes, in yes, Australia. Opo. And to clear he's an OFW, our new heroes, unsung heroes. We will require him to come back to the Philippines, hire a lawyer to clear his name when the background facts have already been given here that he has nothing to do. His signature is forged, ma'am? Yes. Secretary. Yes, Your Honor. We will consider. We will move for the dropping of the charges against him. But of course, I will discuss this with the NBI team. I would not know if it's a part of a strategy or Attorney Balico has something to say. So with maybe respect to that. to save expense for Mr. Pablo, no? Maybe he can appear in the consulate or the embassy in Australia and execute a simple statement. And ganun lang. Let us not require him to come back here, and then Yes, Your Honor. We will do that. Thank you. tsaka plunder po ito. I mean. Okay, ma'am, thank you, Miss. You want to say something? Will we allow the council to speak, Mr. Chairman? If it's your personal knowledge, but can we just continue na lang muna? Mamaya na lang siguro, Attorney. Anyway, clear naman. Wala naman yatang there's no dispute as to the facts. Your Honor, please, with regard to the Go ahead. case involving Mr. Pablo Nemesio, Go ahead. nabanggit po ni Mrs. Sunyas po sa akin yan at nai-relay ko rin sa NBI. Ngunit ang sinabi ko po sa NBI, ako po ang nagsabi na isali pa rin ninyo yan at hayaan natin siyang magpaliwanag dahil maraming nakakaalam na kamag-anak ni Mrs. Sunyas si Nemesio at baka pagsuspetsahan po kami, meron kaming ine-exclude. Kaya
alam po namin yung magiging inconvenience